Ayan. May mga upuan pa po rito sa unahan. Sipin nyo concert ngayon, kaya sa unahan kayo uupo. Kasi pag sa mas mahal yata yung seats ng mga front seats. Yan. Sa panambahan ng Panginoon, mas gusto natin, dapat mas malapit, mas malinaw nating maririnig ang salita ng Diyos. Amen? Ang ating pong tema, una po, happy anniversary ulit, JIL Church! Worldwide, purihin ang Panginoon sa mga naka-attend ng ating anniversary last Saturday. Alam ko pong punong-puno kayo ng kagalakan ng Panginoon. Punong-puno na nasilayan yung himala ulit ng Diyos. Amen po ba? May magandang ginawa ang Panginoon, bagamat ginawang presko muna tayo sa mga unang part ng programa, umulan. Pero iyon po ay pagpapakita na ang ating Diyos, siya din po ang Diyos ng anumang mga pag-ulan, anumang mga nakikita nating hadlang, wala po silang karapatan at walang magagawa ang kaaway. Amen? Hindi natinag ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Talagang nandun, walang alisan. At mas na-enjoy pa dahil dakila ang ating Panginoon. Sige po, basahin po natin ang tema natin for the month of October. Ready? Go! Revival, a call to uphold the vision of a glorious church. Yan po ang ating theme for the month of October. At ang vision po ng JIL, a glorious church. Ang dapat po at this time, alam na po natin yung mission, vision, and core values ng JIL. At sabi po sa Ephesians 5:26-27, that He might sanctify and cleanse us with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Ang sabi po sa Tagalog, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Sabi po sa English, glorious church. Sabi po sa ibang translation, radiant church. Kaya nga pag tinatranslate natin, yung glorious church, sakdal, kagandahan, marikit, talagang marilag, maluwalhati, ubod ng ganda. Walang bahidungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Tayo po, tayong mga tinubos ng banal na dugo ni Jesus, tayong niligtas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po doon, sa verse 25, kung paanong ibinigay ni Jesus o inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iglesia. Yun po yung word na preceding doon sa verse 26. Ipinakita lang po na ganun kamahal ng Diyos ang kanyang simbahan. When we talk about the church, ang church po ay hindi po isang building na katulad nito, tawag po natin dyan ay church building, kundi ang totoong church po ay ang kalipunan ng mga mananampalataya. Ang grupo ng mga tao na mula sa kadiliman tinawag ng Diyos papunta sa kaliwanagan ng kanyang anak, ng ating Panginoong Jesus. Tayo po lahat yun na tinawag ng Panginoon, kaya bumuo po tayo tinawag po tayong the bride of Christ, the body of Christ, Tayo po yung pinaka-katawan ni Kristo. Tayo po yung church po yung babaeng ikakasal sa groom sa pagbabalik ng ating Panginoon. At habang nandito po tayo, hanggat hindi pa po bumabalik si Lord, hanggat hindi pa nagra-rapture, meron pang pinagagawa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kapag merong medyo mga nawawala at mga pumapanaw, sasabi natin, tapos na yung purpose ng Lord sa kanila. Tayo po, hanggat hindi pa nagra-rapture, ginagawa po natin toward, papunta doon na maging isang glorious church. Tayo po mismo ay isang simbahan. Ikaw ay templo ng Panginoon. Ang kalipunan ng mga mananampalatay, tinatawag din pong simbahan. A collective, Ay collective po yan, group ng mga mananampalataya na matyagang nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Andaan po natin ang simbahan na ira-rapture ng Lord ay isang glorious church. Walang bahidungis, walang kulubot, di ba? Sabi diyan, without blemish, walang kapintasan. At yun po yung patuloy nating pinagsusumikapang gawin. Amen po ba?
Kanina po ay naituro, no, yung pag binalikan po kasi natin, kung kayo po ay may mga, actually, yung Bible natin, no, yung printed ng GIL, or even sa mga, natin, sa mga website, dapat alam din po natin na meron pong tinatawag na distinctives ang GIL. No? Ano po ba yung tinatawag na distinctive? Pero bago po yan, ang title po natin is A Glorious Church in Action. A Glorious Church in Action, Revisiting Our GIL Distinctives. Kanina po ay sa first service natin, ano bang title kanina? What makes a glorious church? Ayan. What makes a glorious church? At andun no, diniscuss puro yung first 3, no, of the 12 distinctives ng GIL. Did you know that the GIL Church has made its distinctives? Pag tinawag po natin distinctives, it means the quality of being easy to recognize because of being different from other things. Pag sinabing distinct, kakaiba ka sa karamihan, no? At ang GIL po, no, may naririnig natin si Brother Eddie talking about DNA, GIL DNA, no? Yun po yung mga attributes, yun po yung naghihiwalay na makikita sa pag ang mananampalataya na yon, ang kumbaga yon ang tinataglay dapat ng bawat GIL o bawat mananampalataya, bawat tinubos ng Panginoon towards that being a glorious church. Kaya po glorious church in action, kasi hindi pwedeng habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon ay talagang nag-aantay lang. hindi pwedeng walang ginagawa. Dapat habang nag-aantay, we are in action. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Hindi ko po kayo pinagagalitan, mamaya pa. No? Amen po ba? Merong ginagawa. At sabi nga po dyan, no, the GIL Church believes that the church to be raptured is a glorious church without spot, wrinkle, or blemish, and is an embodiment of the following attributes. Yan. Kanina po ay the first 3 ng GIL attributes o distinctives na tinatawag ay, ano po, kung sino po nandito kanina, ma-recite nyo ba? A glorious church is a, ano po kanina, worshiping church. Nawala na yung notes. Ikalawa, a glorious church is a healing church. Ayan. A glorious church is a soul-winning church. Yan po yung mga na-discuss po kanina. Ngayon po, isisimula natin another 3 of GIL distinctives, a glorious church in action. Sabi po rito, makikita po natin the attributes of a glorious church in action. First, ayan. A glorious church in action is, basa nga po, a praying church. Ulit po, a praying church ay isang simbahan na kung saan ang markado sa kanya ay mapanalanginin o laging nananalangin. We are a church whose backbone and lifeblood is prayer. Alam natin na kapag walang panalangin sa buhay ng isang mananampalataya at walang panalangin mismo sa kabuuan ng simbahan, alam nating walang direksyon, walang kapangyarihan. Bakit? Dahil ang panalangin mismo ang backbone. Bakit po backbone? Ang backbone po natin, yan yung support. Kaya ka nakakatayo, kaya ka nakakagalaw. Di po ba? Kaya kapag nagka-problema ang backbone, parang sabi nga nila, vegetable state na. No? Hindi na ma-animate, hindi na nakakagalaw. Pero kung gusto natin yung sigla at gumagawa at may kapangyarihan ang simbahan na ira-rapture ng church, ang simbahan na yan is a praying church. As a church, together with the body of Christ, we fight the good fight of faith in prayer and fasting, intercession, and spiritual warfare with corresponding action. Hindi titigil ng hayaan mo na silang mag-pray kasi ito po ay trabaho, ito po ay ginagawa dapat natin. Kung may mga personal prayer life po tayo din po ay nagko-contribute, nagpa-participate, tumutulong na maging isa sa grupo ng mga mananampalataya na nananalangin.
Actually, nandyan na po no, sa atin pong church, sa JIL Don Bosco, nakalatag na po ang ating mga panalangin. No? Nung nagkaroon po ng pandemic, nag-o-online po tayo. Nung wala pa pong pandemic, once a week lang po yung ating prayer na nagtitipon tayo. At nagkaroon na po ng biyaya ng internet, nagkaroon na po ng biyaya ng mga Zoom, mga Google Meet. Kaya we can pray no, ng sama-sama kahit hindi po tayo nakakapagtipon every day. Alam nyo po ba na meron po tayong prayer room araw-araw? Alam nyo po? Yan, may prayer room po tayo araw-araw. And 30 minutes lang naman po yun. 5:30 ng hapon, kunin nyo lang po yung link sa inyong mga life group leader para maka-join po kayo sa prayer room. Araw-araw po yan. Pagdating nga po ng Miyerkules, meron din po tayong gawain, Huwebes, at yung maging araw po ng Linggo, meron po tayong pananalangin. Alam nyo po, sa Bible, ipinakita po doon yung unang simbahan, yung early church, yung simbahan na nababasa po natin in Acts, yung iniwang mga mananampalataya kung paanong grabe ang mga himala pagkilos ng Panginoon. Ano bang meron sa kanila? Ano ba yung ginagawa nila? Pwede po nating i-open ang ating Bible on Acts chapter 12, verse 1 to 17. Basahin lang po natin. Sabay-sabay po tayo. Basta meron pong verse dyan, babasa po tayong lahat. Acts 12, 1 to 4. Nang mga panahon ding yon, sinimulan usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Basa po, verse 2. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang pampaalsa. Verse 4, pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-a-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Next. Verse 5, kaya't nanatiling nakabalinggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabing bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng 2 kawal, nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Verse 7, walang ano-ano, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Next slide po. Yan. Verse 8, basa po. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ba ang nangyayaring iyon. Akala niya'y pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lunsod. Ito'y kusang bumukas, automatic, senso, auto-sensor na siya, no? At sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Next slide po. Verse 11, basa po. Noon natauhan si Pedro, kaya sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Verse 12, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Verse 13, nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Next slide. Ayan. Exciting yung kwento. Sige, next slide. 14, basa po. Nakilala niya ang tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa, ay tumakbo siyang papasok ng bahay at nang hindi na
nang hindi pa nabubuksan ang pinto. At sinabi niya sa lahat, si Pedro ay nasa pintuan. Verse 15, nahihibang ka, sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, anghel niya yon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro at nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Palakpakan nga po natin si Lord. Sa isang napakagandang kwento. Actually, may verse 17 pa po pala. Sige po. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik, pagkatapos isinalaysay niya kung paanong siya'y inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo kay Santiago at sa mga kapatid, sabi pa niya, pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Praise God. Napakagandang. Ito po ay makikita natin that in the book of Acts, we see a common sight. Sa gospel po, hindi nakikita na ang mga simbahan, ang church, o yung grupo ng mga mananampalataya ay nagpre-pray. But in the book of Acts, we can see the group of Christians o yung church na tinatawag, they are gathered together to pray. Makikita po natin the church at prayer. No? Hindi lang po siya konting disciples, no? Hindi lang po siya, kumbaga, hindi po pangkaraniwang tanawin dahil hindi po ito nakikita. Yun na nga, nabanggit ko sa gospel kasi di ba may time doon na kinausap ni Jesus yung kanyang mga disciples bago siya i-hand over doon sa mga humuli sa kanya, doon sa Gethsemane. Ano pong nangyayari? Nagpre-prayer meeting nga. Sinabihang mag-prayer meeting. Pero, natutulog. Ayan, sleeping meeting pala ang ginagawa. So, hindi masyadong makikita rito yung mga mananampalataya that are praying together. It is maybe because they are with Jesus. At nung umalis na si Jesus, umakyat na sa kalangitan, nandun yung kalungkutan, kaya sabi nga ng Lord, hindi kayo iiwang mag-isa, nandiyan ang Santong Espiritu para maging kaagapay po nila. Nakita natin yung kapangyarihan. The whole community of believers praying together. But now in the book of Acts, they were praying. Most of the believers gathering together to pray. They have come to understand the need to pray. Na-realize ng mga mananampalataya na kailangan. Sa Acts chapter 1 pa lang nga po, sa verse 42, unang yung kakaakyat lang po ni Jesus sa kalangitan, pero nadama na po nila agad na kailangan nilang magtipon para manalangin. They see it that they need to pray, that when they pray, God acts. Alam nila na kapag ang Diyos, kapag nanalangin ang mga grupo ng mga anak ng Diyos, kumikilos ang Panginoon. Sabi nga natin, kapag tayo nagpe-pray ng mga individual at personal prayer natin, we can see how God acts. Paano pa kaya kapag ang nanalangin ay higit sa isa, higit sa dalawa, higit sa tatlo? Amen po ba? Maraming mga nananalangin, ibang klase ang pagkilos ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin muna si Lord. Relying upon human strength is tiring and difficult. Yes, makarami tayong magagawa. Personal, sa pamilya, sa simbahan. But if we operate without prayer, nakakapagod. Mahirap gawin ang mga bagay. But if we are connected with God in prayer, His power flows. Kapag tayo po ay nananalangin, humihingi sa Diyos ng gabay at Kanyang kapangyarihan, makita po natin ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos kapag tayo po ay nananalangin. Sabi nga po, prayer is the untapped power. Kapangyarihan, alam natin, pero ayaw nating i-switch on. Kinatatamaran nating manalangin. But if we see that through prayer, the power of God flows, then we see the necessity of prayer. Doon po sa kwento na binasa po natin kanina. Di ba yung kwento doon, sad story, si James na kapatid ni John, naalala niyo po ba sila? Sila yung dalawang magkapatid na mangingisda na halos kasabayan na tinawag ng Lord, yung sons of Zebedee.
na nangingisda, tinawag sila ng Lord to follow Him and be fishers of men. At sa mga panahon na yan, si Santiago o si James na kapatid ni John ay pinatay. No? Died by sword. Pagkatapos nakita ni Herodes, yung king at that time, no, na tuwan-tuwa yung mga religious people, tuwan-tuwa yung mga Hudyo. Kaya sabi niya, manghuhuli pa ako ng isa. Kaya ang iniutos na naman niya, huliin si Pedro. No, grabe yung persecution, hindi po yung pinatitigil lang eh. May nagba-Bible study, ay tigil kayo, okay maingay. Hindi lang ganun eh. Na kapag nakita na ikaw ay isang lantad na mananampalataya, talagang candidate ka para huliin. Buti nga kung huhuliin lang, papatayin. Dahil yung storya na yan, James died, and then when Herodes saw that the Jews were pleased, no, kaya pinahuli naman po si Pedro. Ano pong nangyari? Inuli si Pedro, kaya lang yung feast of the Passover, feast ng hindi pwedeng walang pwedeng i-execute muna. So, inilagay muna sa isang prison cell si Pedro, pinabantayan. Ilan po yung nagbabantay? Quadrant, no? Ibig sabihin, bawat istasyon na kanyang dadaanan, may 16 na sundalo na nagbabantay. At hindi pa yon, nakatali na siya in chain, nakakadena na siya, kaliwa at kanan niya, meron pang nagbabantay. Sa palagay nyo, makakatakas siya doon? Di ba? Hindi na siya makakatakas. No? Pero this is, alam nyo, very exciting, no? Habang binabasa natin kanina, lumulundag yung puso natin at ipinapakita ng Diyos dito na may kapangyarihan kapag ang simbahan o grupo ng mga mananampalataya ay nananalangin. Si Peter, kung makikita natin, it is hindi na po posible, hindi madali, no, na makaalis siya doon. And then we can see that through prayer, no work of man can stop the work of God. Kahit gaano pa po karami ang ilagay dyan para hadlangan ang mga anak ng Diyos, kapag tayo ay nanalangin, ang simbahan sa panahon ni Peter, they gather themselves, bagamat takot na takot din sila, no? Na dahil namatay na si James, hinuli pa si Peter, at ang gusto, patayin si Peter right after the Passover, naggrupo sila. Pero hindi sila nagpatangay sa takot. Ang ginawa nila, nanalangin sila sa Panginoon. Sabi po ng verse na yun, no? Taimtim silang nanalangin sa ating Diyos. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kaya wala pong kapangyarihan ang dyablo at ang anumang gawa ng tao para mahadlangan ang nais at ang purpose ng Lord. Sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Walang pwedeng tumalo sa mga anak ng Diyos kung ang anak ng Diyos tumatawag sa Panginoon at nananalangin. And the church gathers to pray. The situation was critical. No, talagang critical dahil walang kahit sila siguro kung may kapangyarihan sila, hindi nila mailalabas basta-basta si Pedro ron. They need the supernatural power of God to intervene. Critical. Bakit? Mag-aantay lang ng parang ilang araw lang bago matapos ang Passover na feast nila at pagkatapos nun, i-execute na po si Peter. So, napaka-importante na yung pag-aantay nila, hindi pwedeng mag-aantay lang sila na nag-iisip sila anong gagawin nila. Tama ang ginawa nilang pag-aantay. Nag-aantay sila pero may pananampalataya sa pananalangin sa ating Diyos. Amen? Praise God. And there is the window of opportunity. Sabi nga po dyan, no, yung window of opportunity that every time we pray, no, the feast lasted a week. So may 7 days sila to pray. And this was their only chance to pray for God for deliverance. Sa time ni James, kasi masyadong mabilisan, hinuli, in-execute na agad. Hindi na nila, alam niyo ba, yung mabilisan. Tapos eto, meron pa. At pinakita ng Diyos na yung pag-aantay na yon, 7 days, ang dapat ninyong gawin ay manalangin. To intervene, to ask God to intervene in prayer. In Peter's case, the church has the opportunity to pray. And this they did most fervently and unceasingly.
mapapansin niyo po, nung lumabas po nung sinamahan ng angel, si Peter makalabas dun sa mga quadrant ng mga dun sa nakaabang sa kanya sa babantay sa kaliwat kanan at 4 na grupo ng mga sundalo ang nilabasan at may malaking gate na kusang bumukas, di ba? Exciting. Nung araw pala, uso na yung kusang bumubukas. Ngayon, sensor di ba? Pag tumapat ka, bumubukas. Hindi, ito kapangyarihan ng Diyos, di ba? Gabi na po, walang tao sakali, ibig sabihin, baka 12 midnight, pwedeng 1:00. Dinakip po si Pablo, araw. Ibig sabihin, mula nung oras na dinakip po si Pablo on the 7th day, 1 day, gabing yun, ika-6 na araw at pagkatapos Pasko na, no? Tapos na yung Passover feast. Di ba? Napakaiksi na po nung panahon, pero makikita natin kumilos po ang Diyos. Yung 7 araw na nag-antay po sila, ang ginawa po nila ay nanalangin. Amen? Sabi, it says every opportunity we have to pray. Alam niyo po sa buhay natin, di ba maraming pagkakataon na tayo nag-aantay? Bawa, nag-aantay ka ng makasakay sa tricycle, nag-aantay ka sa pila, nag-aantay ka, kung ano mang inaantay mo, that is always an opportunity, a window for us to pray. Nakikita niyo po ba na ganon? Amen po ba? Di ba? Pagkakataon yun Sa halip na mainis ka sa tagal, sa bagal, sa hirap ng mga pila, o yung waiting time na tinatawag, ano bang klase yan? Pero alam niyo po ba, blessing ang waiting time sa mga tao, sa mga anak ng Diyos na marunong manalangin. Because we seize every opportunity, bawat window, bawat pagkakataon na nakikita natin na pwede tayong manalangin, mananalangin tayo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga po, minsan naisip natin, bakit ganon? Bakit inantay pa on the 6th day bago gumawa, palabasin si Pedro doon? Alam niyo po, we cannot question the Lord's timing. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang panahon kung kailan nararapat maganap ang lahat ng bagay. Alam niyo po, kung andun agad na ang pagtulong ng Diyos, on the first day pa lang na dinakip si Pedro, maaaring hindi na magpe-pray ang simbahan. Tama po ba? Andiyan po ba kayo? Mainipin kasi tayo Sino dito yung, di ba yung pag sa phone na lang Di ba? Ang pinakamatagal daw na naaantay ng tao sa telepono, sa pagre-ring, ay less than 1 minute. Di ba? Less than 1. Ang tagal sumagot. Pati nag-text, ang tagal mag-seen. Di ba? Yun yung kalaban natin. Pero alam nyo po, kahit sabihin yung yan ay parang late sa tingin natin, yung timing ng Lord sa harap ng Panginoon, that is to reveal His glory at para matuha ang mga anak ng Diyos na sa fervent prayer. Baka nga round the clock ang ginagawa nilang prayer di ba? Walang tigil. This oras ng hating gabi marahil dumating doon si Pedro at may nagpre-pray. Di po ba? Hindi tumitigil manalangin. Kaya mga kapatid, ang isang simbahan, a glorious church in action, is a church that is a praying church. Ikalawa po, a glorious church in action is a church that is a faith-filled church. We are a church that puts our absolute trust in the revelation and power of the living God. Nakatalaga lamang po, nakaangkor ang ating pananampalataya, walang iba kundi sa ating Diyos. As a church, we live with absolute confidence on God's sovereign and guidance, acknowledging His power, knowledge, and presence in every part of our life. Dahil ang isang simbahan, a glorious church, na ira-rapture ng Lord, who are in action today, ay isang simbahan na punong-puno ng pananampalataya sa makapangyarihan at buhay na Diyos. Nilalagak natin, yung kumpiyansa ka, hindi ka nagdududa, you are confident na anuman yung sitwasyon mo, anuman yung kinakaharap mo ngayon, anuman yung mga bagay na tila mahirap para sa'yo, alam mo na nagtitiwala ka sa Diyos at sa Kanyang mga pangako
at gagawin ng Diyos yon na mapagtagumpayan mo bawat aspeto ng buhay mo. Amen? Do you believe that? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Si Pedro po sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 12 ay ipinakita niya po kung paano ba how to live an authentic Christ-centered faith in the midst of some difficult times. Saan po ba naprapractice itong mga pananampalataya? Sa panahon na wala kang pag-asa, sa panahon na nag-aalala ka, sa mga panahon na ang dami mong worries. Ito po ang sinasabi ni Pedro. Sabi diyan, basa po tayo, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag ng Diyos sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito'y nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang hindi nasisira, walang kapintasan at di kukupas na inihahanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang inihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Next slide po. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maiksing panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Next slide. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang sa ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Verse 10, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Next slide. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ay tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nung unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang katotohanan ito'y narinig nyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang katotohanan ito. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Makikita po natin no, yung pananampalataya na kailangang nadidevelop, kailangang nag-i-increase, kailangang nagmamature. Amen po ba? Yung pananampalataya na meron ka nung una kang nakakilala sa Panginoon, dapat bawat araw ng iyong spiritual na buhay, yan ay lumalago. Yan ay tumitibay, lumalalim, nag-uugat. Amen po ba? Bakit? Kasi nga, hinuhulma tayo, bawat isa tayo ng ating Panginoon dahil hindi po natin malalagpasan ang mga pagsubok sa buhay, yung tagal ng pag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon, yung paggawa na maging isang simbahan na walang bahid dungis, sakdal ganda, walang anumang kapintasan. Paano po yun?
Yun ay dahil sa pananampalataya na meron ka sa iyong buhay. Kapatid, ang faith-filled church, ito po yung tinatawag, no? Sabi nga, makikita po natin dito the insights o yung tinatawag po nating yung how to live an authentic Christ-centered faith in the midst of some difficult times. Meron po ba rito sa atin na makakapagsabi na ang entire niyang buhay ay wala siyang problema? Meron po ba? Meron po bang makakapagsabi mula noon hanggang ngayon, hindi ako nahihirapan? Wala po. Lahat po tayo ay nakaranas ng problema, nakadaan sa mga pagsubok, maaring sa mga pagkakataon ngang ito ay may kinakaharap na mga hamon sa buhay. Amen po ba? Amen po ba? Ang kaibahan lang po ay meron kang tibay sa buhay mo, nakakapagpatuloy ka, nahihirapan pero nagpapatuloy, pero hindi nagiging ganun kahirap. Bakit? Dahil merong Diyos na pinaglalagakan mo ng iyong pananampalataya at ng iyong pagtitiwala. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi po dyan, no, pananampalatayang hindi kumukupas, a timeless faith. Everyone has faith. The question is, where is your faith anchored? Kanino ba nakasalalay, nakaangkla, nakakapit ang iyong pananampalataya? Yung ibang mga tao, meron silang pananampalataya. Pananampalataya nila sa kanilang mga savings, pananampalataya nila sa kanilang estado sa buhay, pananampalataya nila dahil bata pa sila. Di ba? Doon nakasalalay sa mga ganong premises. Pero ang mga anak ng Diyos, yung totoong nakaangkla ang pananampalataya, ang anchor ng iyong faith ay walang iba kundi si Jesus. Kasi timeless. Ang pinaglalagakan ng iyong pananampalataya, hindi siya nagbabago. Amen po? Unlimited. Amen po ba? Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Our faith in Christ is imperishable. Sabi po sa binasa natin kanina, hindi nasisira. Our faith will be uncorrupted. Hindi po nabubulok. Our faith in Christ is unfading. Hindi kukupas. Bakit? Kasi nakaangkla, naka-anchor, nakatayo na yan, nakaugat na yan sa ating Panginoong Yesus. Dahil lahat ng bagay mawawala. Lahat ng mga pinagkakatiwalaan natin, kung ikaw ay nagtitiwala ka pa sa iyong lakas, kung nagtitiwala ka pa sa iyong kakayahan, kung nagtitiwala ka pa sa kung ano ang meron ka, estado ng iyong buhay, kapatid, nauubos yan, nawawala yan. Di po ba? Pero kung ang pagtitiwala mo sa kabila ng meron kang mga ganyang bagay, pero hindi doon nakasalalay ang iyong buhay, ang pananampalataya mo kundi kay Jesus, ano man ang mangyari, ano man ang harapin mo sa buhay, hindi ka matitinag, hindi ka mawawala sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Timeless faith. Then next, tested faith. Ang pananampalataya po natin ay dumadaan, kailangang subukin. Kailangan, sabi po ng binasa natin kanina, no? Katulad ng ginto na ipinadadaan sa apoy, yung process, no? Yung nakakita na po ba kayo ng pagmimina? Di ba? Syempre, pag mining sa ilalim ng lupa, di po ba? Putik, talagang madumi. Yung mga nakukuwang ginto po dyan, hindi katulad ng mga nakikita natin sa picture na kumikinang. Ayan. Hindi po. Mukha rin siyang bato. Mukha rin siyang putik. Di ba? So, nililinis siyang maigi. At dahil sa tagal niya na nandoon sa lupa, no, meron ng mga impurities yan. May mga nakakabit ng kung ano-anong mga sediments dyan. Kapag binenta mo ng as is, very raw, baka hindi mo alam ilang percent talagang gold yan. Kaya anong pong ginagawang proseso sa ginto? Para lumabas, yung totoong ginto niya, kailangan dumaan sa apoy. Ayan. Dinadadaan sa apoy para ang makakastand lang kasi ng fire ay yung gold. Yung ibang minerals, hindi na. Kasi nga, matutunaw. Kung meron mang mga anong sediments dyan, mawawala. At ang maiiwan ay ginto.
Ang sabi ng binasa natin kanina, ang inyong pananampalataya na higit na mas mahalaga kaysa ginto. Kung yung ginto nga mahalaga, dinadaan sa apoy para makita yung totoo, yung pagiging totoo niya, di ba? Genuine, kumbaga, gaano pa kaya ang ating pananampalataya? Dadaan din sa apoy. Pero huwag ka mag-alala, kapatid. Dumadaan tayo sa mga pagsubok, dinadaan ng Lord, hinahayaan ng Lord na dumaan sa mga init, sa mga apoy, na mga pangyayari ang ating buhay. Huwag kang matakot dahil kahit sa gitna ng apoy, sinasamahan ka ng Diyos. Amen po! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga malakas ang loob natin di ba? Sabi nga ng kanta, di ba? Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Yan. Dumaan ka man sa ilog, makakalangoy ka, di ka malulunod. Amen po ba? Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. No? Gusto ko nang kumanta, pero mamaya kasama mo ang Diyos. Amen? Tested faith. Kaya kapag, alam niyo po, yung praying church, dahil ikay marunong manalangin, pag dumating sa punto na parang bagsak na parte ng iyong buhay, tandaan po natin sa bawat pagsubok, may pagtuturo, may pagdidisiplina. Amen po ba? Huwag matigas ang ulo. Kapag nasa pagsubok, kumbaga sumabay sa paghuhulma ng tagagawa ng palayok, the potter, to be a potter's clay. Magpahulma tayo sa Panginoon. Ang kalalabasan natin, katulad ng ginto, dalisay. Pagkatapos ng pagsubok, naging masunurin ka sa Panginoon, nag-humble down ka before the Lord, inalis ang mga impurities, mga pagmamayabang, no? Mga pride natin, mga impurities ng ating life. Yan yung purpose ng pagsubok di ba? Yan yung mga apoy, yan yung magpapatabas ng ating kapalaluan no? Ang kayabangan natin sa buhay. Then we will emerge. Ano pongyari? Dalisay. Pure. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya dapat nga. So, nandun yung timeless faith, nandun yung tested faith, then there is the true faith. Totoo. Bakit? Dahil may mga nauna po sa atin na mga nanampalataya. Hindi nga nila nakita yung ipinangakong tagapagligtas, pero nanampalataya sila na tapat ang Diyos na nangako. Amen po ba? Sa Hebrews chapter 11, ang daming kwento doon. Di ba? Pero hindi sila gumive up hanggang mamatay na nga sila. Dahil alam nilang tapat ang Diyos. Ang totoong pananampalataya, kaya nga pananampalataya, hindi mo kailangan magkaroon ng ebidensya. Ang kailangan mo lang makilala mo ng gusto ang Diyos na pinaglalagakan ng iyong pananampalataya. The more you know God, the more you will trust Him. Amen? Amen po? Hindi ka matatakot anumang mangyari sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, a glorious church in action is a serving church. We are a church that follows the example set by our Lord Jesus Christ in genuine humility and godly servanthood. Wala po tayong ibang gagayahan o modelo kung paano ba maglingkod. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kung paanong buong kababaang loob sa kanyang pagiging Diyos, hindi inalintana ang pagiging Diyos, bagkos nagkatawang tao, nabuhay bilang alipin. Para lang po iligtas ang mga taong makasalanan, matitigas ang ulo, rebelde. Ganyang klase yung pag-ibig ng Lord sa atin. Naglingkod para po sa atin. As a church, we devise and spearhead programs and projects that can enable us to passionately serve God, this ministry and country, and the rest of the world. Ngayon po, ang prinsipyo ng Biblia sa paglilingkod hindi nagbabago. Pero marami na pong nagbabago sa mga kaparaanan. Ayan. But the principle on how to serve God, anong klaseng paglilingkod, yan pa rin po. Pinakita po ng ating Panginoong Yesus. Ngayon po kasi high-tech na, di ba? May internet na, may social media and everything. But
isa pa rin po ang pupuntahan. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 11, meron ba tayo niyan? Basa po tayo. Romans 12 verse 11, magpakasipag kayo. Samahan niyo po ako para maging masipag. Ready, go! Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Hindi na kailangan ng explanation. Di ba? Huwag maging tamad. Sabihan nga natin yung katabi natin, magpakasipag tayo kay Lord. Sabihin mo, magpakasipag tayo kay Lord. Tapos, turo mo naman sarili mo, huwag kang maging tamad. Baka ituro nyo pa yung iba. Sabihin sa katabi mo, magpakasipag tayo. Turo mo sarili mo, huwag kang maging tamad. Ayan. Huwag maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, buong puso. Don't be lazy, but be diligent in serving the Lord. Huwag daw po, alam niyo po ba yung ginamit na sa ibang translation kasi, no, sa, let's say sa King James, no? Do not lagging behind in diligence. Yung word na not lagging behind, ang ibig sabihin po kasi noon, in a simple word, is the word lazy. It is the same word na ginamit ni Jesus doon sa, alam niyo yung parable ng talent, na may binigyan yung kwento ni Jesus na may isang master, aalis siya, binigyan niya ng 5 treasure, yung isa 2, yung isa. Tapos bumalik siya, yung 5, naging 5 ulit, yung 2, naging 2. Yung isa, anong ginawa niya? Binaon. Wala siyang ginawa. Kaya sabi ng Lord sa kanya, yun din yung another gamit, yung ginamit niya na huwag kayong maging tamad, yung maging lagging behind, is the same word na ginamit doon sa parable of the talent, yung lazy servant. Kaya makikita natin, no, yung lazy servant put his own convenience above the master's purpose. Para sa kanya, wala akong pakialam. Di ba? Walang paki. Diba? Mabubuhay ako ng gusto ko. Alam niyo po, ang mga mananampalataya ay hindi ganyan. Sabi po ng Galatians 6:9, let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. Huwag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng tama. Kahit yung iba hindi gumagawa ng tama. Kahit yung iba hindi gumagawa ng mabuti. O kahit yung iba hindi gumagawa. Ayan. Kasi minsan, nagtitingin tayo, no? Although hindi ko po sinasabing tama, na yung iba tamad, yung iba masipag. Pero ibig ko sabihin lang po, na kahit nakikita natin, yung iba ay tamad, huwag kang magpa-apekto sa kanilang katamaran. Maging masipag ka. Amen? Amen po? Dahil sabi ng Lord, in due time, hindi naman nalilingid sa paningin ng Panginoon yung pagtatrabaho mo, yung pagsisikap mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi yan nawawala sa mata ng Panginoon. At sabi ng Lord, in due time, you will reap your reward if you do not grow weary. Kung hindi ka napagod. Colossians 3:23-24, whatever you do, do your work heartily. For the Lord, not for men, knowing that from the Lord you will receive a reward of inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Alam niyo po, kapag sa panahon na parang pinanghihinaan tayo ng loob, lalo na kapag sa mga kasama natin sa bahay, kaibigan natin, o kahit sa church, di ba? Kasi talagang minsan di natin maialis na tingnan yung iba, di po ba? Sabi po dyan, pag tayo'y may ginagawa, gawin natin ang buong husay, buong galing. Sabihin mo sa sarili mo, pag medyo dumadating yung puntong ayoko na mag-serve. Kasi ganyan naman yung mga tao dyan. Ayoko na manggaya kasi hindi naman ako napapansin. Ayoko na. Pag dumating po sa puntong yon, sabihin mo sa sarili mo, kay Lord ako naglilingkod. Amen po ba? Amen po ba? Kay Lord ako naglilingkod. Whatever you do, do your work for the Lord rather than for men. Knowing that from the Lord you will receive a reward of inheritance. Alam mo, yung pagiging masipag mo at matapat sa Panginoon, gumagawa ka kahit walang nakakakita, kahit walang nag-appreciate minsan,
Dapat na-appreciate din po natin, no? Pero may pagkakataong hindi na-appreciate, okay lang. Kasi mas malaki yung reward mo galing sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Next is sabi diyan, be fervent in spirit as you serve the Lord. So wag maging tamad, bagkus be fervent in spirit. Yung word raw na pong fervent dyan ay galing sa isang word ng ibig sabihin ay kumukulo. Boiling. Yan. No? It refers to, literally means to boil. Ibig sabihin, pag tinanong, ano bang klase ang paglilingkod mo ngayon sa Lord? Dapat, boiling point. Tama ba? No? Yung nagluluto ka ng pansit canton, kailangan kulong-kulo. Parang ganon. Di po ba? Amen po ba? Ganon kinarakterize, ganon in-illustrate. Ano yung tinatawag na fervent spirit? Hindi po pwede yung lalamya-lamya. Hindi po pwede yung ngayon, andyan ka, susunod, wala ka na naman. Andyan po ba kayo? Amen po ba? No, sabi po dyan, is describing a holy zeal or passion for God. Burning desire to please God, to do His will, and advance His glory. And lastly, sabi po dyan, as serving church, sabi kanina, don't be lazy, but be diligent in serving the Lord. Be fervent in spirit as you serve the Lord, and serve the Lord. Serving the Lord, in 3 simple words, are packed with important practical truth. Una, all believers, next slide, all believers are called on to serve the Lord. Hindi po pastor lang, hindi po assistant pastor, hindi po yung mga leaders lang or CMT or workers lang. Lahat po ng tumanggap ng biyaya ng buhay na walang hanggan, kayo po ay tinatawag na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? At sabi nga, ano pa bang maipapalit ko sa buhay na binigay mo sa akin, di ba? Kundi yung buhay lang natin sa Panginoon. All believers are called to serve the Lord. Kung kayo po ay wala pang ministry, na hindi nyo po pa po alam paano ba ako magsaserve kay Lord, i-approach nyo po yung life group leader natin. No? At itanong nyo, paano ba ako magiging part? Huwag ko kayong mag-alala kung may trabaho kayo or nag-aaral kayo. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, daming dahilan. Di ba? Kaya talaga puso Unahin talaga yung puso natin sa paglilingkod. Next, we serve the Lord as His slave, not as His volunteers. Ayan. Pag slave kasi, yung Greek word na serving the Lord, yung word na serve po ron ay galing sa salita na ang ibig sabihin ay slave. Alam niyo po yung slave? Alipin. Sa ating Tagalog, may aliping sa gigilid at aliping namamahay. Tama ba, sir? Araling panlipunan, no? Nung araw yan di ba? No, yung may alipin, mayroon kasi ng slave na talagang property. Ang turing sa isang slave ay property. Since the Lord bought us with His blood out of the slave market of sin, we are not on our own. Kung paanong nung araw ang mga slave ay tila mga gamit na binebenta at bibilhin. And the master, kung anong gusto niyang gawin doon sa gamit, pero slave yun tao yun, he will do as he please. Tayo po ay katulad ng mga slave na nasa tindahan ng market of sin. Dumaan si Jesus, hindi lang siya basta dumaan. Kailangan niyang bilhin ang slave na yon. Tayo po na alipin ng kasalanan. Ang pinambayad niya po ay ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Namatay po siya para sa ating kasalanan. Tinubos niya tayo. Sabi niya doon, sa nagmamay-ari sa atin, dahil tayo makasalanan, binili tayo ng precious blood of Jesus. Sino na pong may-ari sa atin? Si Jesus na. Si Jesus na yung Savior, yung ating Master,
Pero ang ating master na to, hindi po siya nag-aabuso. Gusto niya pa rin ay ibigay ang kapakanan ng kanyang mga alipin. Kaya kung ganun po yung mindset natin, I am not on my own, pero binigyan ako ng kalayaan ng Diyos. Hindi kalayaan para gawin ang gusto ko, kundi kalayaan upang mapaglingkuran siya. Ang mga volunteers kasi, ayan, ang tawag sa atin, naku, hindi ko pwedeng maobligahan yan kasi mga volunteers lang yan. Naririnig niyo na po ba yun? Ayan. Volunteers lang yan eh. Hindi ko masabing ano. Alam niyo po yung pinagkaibahan ng mga volunteers. Ang mga volunteers daw po, they choose when and how they serve. Nilagay na po natin yung pinaka-basihan kung bakit tayo sa harapan ng Diyos ay slave. We are not volunteers. We are slave. Ang mga volunteers choose and how they serve. Paano, kailan, saan ko gusto maglingkod. Pero ang mga slave, they are on call day and night. Pero si Lord, di naman ganun eh. Pinatutulog pa rin naman tayo, di po ba? Nagtatrabaho naman tayo. Papahinga pa rin tayo ng todo. Amen po ba? Hindi abusadong master si Lord. Pero servant tayo. Hindi tayo ang pumipili kung kailan tayo komportable. Dahil volunteer lang ang gumagawa nun. No? Ang slaves, they are on call day and night whether they feel like serving or not. Volunteers can quit serving if they get tired. Slaves are slaves for life. Buong buhay, alipin. Alipin man tayo ng ating Diyos, pero sobra naman ang ginawa. Hindi lang tayo ginawang alipin, ginawa tayong kaibigan ng ating Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi diyan, the master may change their duties. They aren't free to quit. Volunteers have certain expectation. Ang mga slaves, wala. Kung anong ikasisiya ng kanyang master, yun ang ginagawa niya. Pero sa buhay natin, lahat po tayo, kung hindi ka slave ni Christ, kanino ka slave? Kung hindi ka naglilingkod kay Kristo, kanino ka naglilingkod? May paglilingkuran at paglilingkuran ka eh. Di po ba? Kung hindi master mo si Jesus, sino ang master mo? Sino ang masigit na mas nauuna sa iyo? Prioridad ng buhay mo. Sabi nga, di ba, nabanggit na rin kanina, to love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Kahit ang pamilya po natin, hindi yan mauuna dapat sa Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Unahin natin si Lord. Dahil kapag inuna mo ang Panginoon, hindi pwedeng magpabaya ka sa iyong pamilya. Kung ikaw nga gusto mong inaalaga ng pamilya mo, mas lalo si Lord. Amen? Amen? Binigay niya nga buhay niya para iligtas tayo Tayo nga, di pa natin nabibigay ang buhay natin Tama po ba? Put God first in everything. So tayo pong mga anak ng Diyos, as we are waiting, sa conclusion na po tayo, as we are waiting for the coming of the Lord, for the rapture of the church, yung church na i-rapture ng Lord is a glorious church. Yan, while waiting for Christ's return to rapture the church, every Christian, every church will work hard for the readiness of being a glorious church. Amen po ba ron? A glorious church prays. A glorious church is filled with faith, and a glorious church serves Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Tayo po, awitan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang sarap balik-balikan. Ito pong distinctives na to, nung naraanan ko po siya doon sa Bible ng GIL. Sabi ko, Lord, hindi na pala namin kailangang maghanap ng ibang katuruan. Dahil yung 12 GIL distinctives, inilagay ng Panginoon yon para sa katuparan o paghahanda to be a glorious church. Kaya mga kapatid, alam kong yun din po ang nais nyo. Amen po? Praise God. Awitan natin ang Panginoon bago tayo manalangin. Hallelujah.
kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig mo ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging maririnig. May we sing it again? Gawin nating love song to kay Lord. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging maririnig. Yes, sing it to the Lord. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat Come on, sing it again from the start. Let's raise your hands to God. Nais kong umawi, O Diyos, para Yes, our sa'yo, love song to you, Lord. upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging maririnig. Yes, everybody say it to the Lord. Raise your hands to God. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal May we allow the instrument to play. hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hallelujah. May we raise our hands to God. Yung pagtaas na gustong-gusto mong yakapin si Lord. Panginoon, ito po ang aming panalangin. Hanggat meron po kaming lakas, hanggat meron kaming tinig, hanggat meron kaming buhay, hanggat pumipintig ang aming mga puso, O Diyos. Mag-aantay kami, Panginoon, sa iyong pangalawang pagbabalik upang i-rapture kami. And while we are here, O God, help us, Lord, na maging isang simbahan, mananampalataya, na naroroon ang katangian ng isang simbahan, mananampalataya,
na yung pinakasakdal, pinaganda, ginawa mong marilag. Walang kapintasan, walang bahid dungis, walang kulubot. Turuan mo kami, Panginoon. Lord, na sa lahat ng pagkakataon, huwag namin kaligtaang tumawag sa iyo. Dahil sa bawat panalangin na aming ginagawa, personal man naming buhay, lalo na po sa iyong simbahan, nakikita namin ang iyong pagkilos. Lord, we ask, oh God, to do more of the extraordinary, Lord God, na pagkilos mo sa aming buhay. Lord, the supernatural things, the signs, wonders, and miracles, Lord, na ang panalangin, Panginoon namin, ay binibigyan mo po ng kasagutan at kumikilos ka, Panginoon, sa kamanghamanghang bagay sa buhay ng iyong mga anak. Father, teach us to be a praying church. Hindi lamang po yun, Lord God, maging isang simbahan kami, Panginoon, Lord, na punong-puno ng pananampalataya, na ang pag-asa at pananampalataya namin ay nakalagak lamang kay Jesus. Na kami lalo, Panginoon, Lord, pinagsusumikapan namin na kami ay lumalim, mag-ugat, maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Wala kaming ibang paglalagakan ng aming pananampalataya kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Sa panahon ng pagdaan ng mga pagsubok, Panginoon, naroroon ka. Sa panahon ng iyong pagtutuwid, naroroon ka, Panginoon. Lord, malalagpasan ang bawat isa mong anak, anumang hamon ang dumating sa buhay, O Diyos. Dahil, Lord, naroroon ka, ang Diyos na kung saan nakaangkla ang aming pananampalataya. At ganun din sa aming paglilingkod. Marami man kaming pagkukulang, marami man kaming kahinaan, marami kaming mga excuses, Lord. Talagang ginajustify pa namin, Lord, na tama lang. Pero Lord, we fall short, O God, on how we serve you. Turuan mo kami, Panginoon. Lord, na sa lahat ng pagkakataon, maibigay namin ang pinakamainam naming paglilingkod sa iyo. Dito sa simbahan ng JIL Don Bosco, sa JIL Moonwalk, napakaraming pagkakataon na magamit mo kami, Panginoon, Lord God, to spread your gospel sa pananalangin o sa kung anumang bahagi, O Diyos, ng iyong katawan na kung saan mo kami, Lord, magagamit, Lord God, to advance your kingdom, Lord. Give us a heart that is always ready to serve you, not as volunteers, but as slaves, Lord God, not as volunteers, but people, Lord God, na tumanggap ng biyaya, ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Ano bang pwede naming maibalik? Di namin matutumbasan yan, O Diyos. Ngunit ang aming munting paglilingkod ng buong husay, buong puso, buong lakas, maibigay namin para sa iyo. Turuan mo kami na ang lahat ng aming ginagawa ay para lamang sa iyong kapurihan. Father, in the name of Jesus, sa lahat ng iyong mga anak na nandito ngayong umaga, patuloy mong katagpuin ang mga pangangailangan. Patuloy kang magkaloob ng kagalingan. In Jesus' name, heal their bodies, heal the bodies of their loved ones, O God. Hindi lang kagalingang physical, Panginoon, even their emotions, even, Lord, ang kanilang kaisipan. Tanggalin mo ang mga worries, sa mga takot na yan. In the name of Jesus, maging, Panginoon, Lord God, ang healing ng kanilang relationship sa pamilya, sa kaibigan, sa kakilala, sa trabaho, anumang klaseng relasyon, Panginoon, at maging sa finances ng iyong mga anak, hindi ka kukulangin ng pagpapala sa iyong mga anak na patuloy, na matapat, na nagmamahal at naglilingkod sa iyo. We thank you, Lord God. We receive your blessings this morning as we carefully give you back all the glory, praise, and honor in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ng malakas si Lord.